Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusugod maging ng hangin at ng dagat? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. At kung meron man pong isang bagay na gusto kong baunin po ninyo mamaya pagkatapos natin magsimba o magmisa, baunin po ninyo na kailanman kasama niyo ang Diyos. Baunin po ninyo na kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Baunin po ninyo kailanman na ang Diyos puno ng pagmamahal sa iyo. Mga kapatid, sa mga oras na ikaw ay masaya, kasama mo ang Diyos. Sa mga oras na puno ng kaligayahan, tagumpay, pagpapala ang buhay, kasama mo ang Diyos. Sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pagsubok, sa mga oras na ikaw ay nawalan, sa mga oras na ikaw ay humaharap sa hirap ng buhay, sa problema ng buhay, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Ano mang pinagdaraanan mo, masaya ka man, malungkot, kasama mo ang Diyos. Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay ngayong umagang ito? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, niyaya ni Jesus ang kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. At tumawid nga sila, sakay sa isang bangka. At habang sila ay patungo doon sa ibayo, nakaranas sila ng malaking unos. Hindi lang simpleng unos, malaking unos. At nung sila ay nakaranas ng malaking unos, meron din itong malakas na hangin, malalaking alon, at halos mapuno na ng tubig ang kanilang bangkang sinasakyan. Marahil magtataka ka, bakit nakaranas pa sila ng pagsubok na ito? Sino ba ang kasama nila? Si Jesus. Minsan may mali tayong pagkakaintindi na akala natin ligtas tayo sa lahat ng problema, ligtas tayo sa lahat ng unos, ligtas tayo sa lahat ng pagsubok. Kasi naman, Father, araw-araw naman ako nagdarasal. Kasi naman, Father, tuwing Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo. Bakit ako pa ang nawala ng trabaho? Bakit ako pa ang may sakit? Bakit pa ako ang nahihirapan? Pero tandaan natin, mga kapatid, ang mga unos ng buhay
ang mga problemang hinaharap natin sa ating buhay, ito po yung mga bagay na hindi natin makontrol. Haharapin natin ang mga bagay na ito. Pagdadaanan natin ang mga bagay na ito. Kaya po mga kapatid, 3 bagay para harapin ang iba't ibang unos ng buhay. Una, matulog ka. Marahil magtataka po kayo. Kasi kapag ikaw may problema, anong payo lagi sa atin? Harapin mo yung problema mo. Kumilos ka. Magtrabaho ka. Di ba po? Pero sa ating ibanghelyong napakinggan, habang sila ay papunta sa ibayo, merong natutulog. Sino ang natutulog? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga yung mga alagad, tila sumama ang loob, tila nagalit. Ang lakas-lakas na po ng alon, lulubog na po ang bangka. Ikaw, ang sarap pa ng tulog mo. Pero kung titingnan natin ang kwento sa Biblia, maraming kwento sa Biblia. Maraming mga karakter, maraming mga propeta, nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng hirap, nakaranas ng pag-uusig. Pero anong ginawa? Natulog. Dahil sa pagtulog, hinahayaan nating kumilos ang Diyos. Tila sinasabi natin, ipinapaubaya ko na po, mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinapaubaya ko na po sa inyo, Diyos Ama. Kaya makatutulog ako ng mahimbing. Kaya nga minsan kapag ako ay nagmimisa at nakakakita ako ng natutulog, sinasabi ko na lang sa aking sarili, baka may pinagdadaanan. Baka merong problema. Baka merong hirap. Nakatutulog dahil payapa na kailanman hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya kung tunay at malakas ang inyong pananampalataya, harapin ang anumang unos at pagsubok ng buhay, matulog ka. Pero hindi nangangahulugan sa iyong pagtulog, hindi ka nakikilos. Kundi ang iyong pagtulog, nangangahulugan na nandoon ang iyong tiwala, tiwala sa Diyos, tiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, na hindi kanya pababayaan. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus merong binigay at pinatigil ang napakalakas na bagyo. Si Jesus pinatigil ang napakalakas na alon. At bakit kayang patigilin ni Jesus ang lahat ng mga ito? Dahil alam natin na si Jesus makapangyarihan. Si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas sa kahit anumang pagsubok at bagyo ng buhay na meron tayo. Tandaan mo mga kapatid, mas malakas ang Diyos, mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno sa hirap ng buhay na pinagdaraanan natin araw-araw. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, puno ng hirap ang iyong puso, puno ka ng problema, puno ng bagyo, o para kang dumaraan sa bagyo ng buhay, tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Tandaan mo, mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung mas malakas ang mahal na pong Jesus Nazareno, ano ang panawagan sa atin? Kapag merong bagyo, ano ang malakas? Hangin.
At minsan hindi lang hangin, ulan. At kapag malakas ang hangin at ulan, minsan tayo'y tinatangay. Tayo ay naaalis sa kung nasaan tayo. Pero upang tayo ay manatili, humapit tayo sa Diyos. Dahil alam natin, yung ating kakapitan, matatag. Yung ating kakapitan, malakas. Kaya kapag ikaw ay humaharap sa hirap ng buhay, sa mga bagyo ng buhay, sa unos ng buhay, huwag ka lang maniwala. Ngunit kasama sa iyong paniniwala, ang iyong pagkapit. Dahil lahat ng kumapit sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Hindi niya binitawan. Uulitin ko po, lahat ng kumapit sa Diyos, hindi niya binitawan. Alam niyo mga kapatid, marami pong ibang sekta ang tumutuligsa sa atin mga Katoliko. Tayo sa ating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit daw tayo hawak ng hawak? Bakit daw kailangan pa nating pumila ng napakahaba, mahawakan lang siya? Pero di ba, sa ating paghawak na yon, hindi lang basta paghipo eh. Ito ay simbolo ng ating pagkapit sa Kanya. At itong pagkapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, pagpapaalala sa atin, hindi niya din tayo bibitawan. Hindi niya din tayo iiwan. Ngunit ang pagkapit na ito ay isang pagpapaalala sa atin nang meron tayong malakas, matatag na pinanghahawakan. Kaya kung meron man tayong isang bagay na panghawakan sa mundong ito, huwag ang kayamanan, kundi panghawakan si Jesus. Panghawakan ang Diyos. Mga kapatid, ang mundo ay isang mundong walang o hindi ka pwedeng walang problema. Isang mundo na puno ng pagsubok, puno ng kahirapan. Pero anong panawagan sa atin sa araw na ito? Matulog. Pangalawa, dahil sa ating pagtulog, nagtitiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. At kung tayo ay nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos, huwag kang bibitiw. Kumapit ka. Dahil ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating tunay na sandigan. Amen.